Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, walang kakupas-kupas, DJ Lindsay. Good morning. Ow. walang sustansya yung aw. Paano kapag ikaw yung inaakit na tapos aw? Parang gano'n yun. Ang pangit. Alam mo, iba na isip ko dun sa aw mo na yun eh. Aw. Diba? Parang walang kasustansya. Effort. DJ Lindsay, napakaaga. Huwag mong dumihan ng utak ko. Hindi nga, wala kang effect. Ow! Parang ang pangit nga, diba? You are so green-minded today. Ganun talaga. With your outfit. Siyempre, naka-green ako ngayon. Dapat utak ko rin green. Ganon? Oo. Anyway, DJ Lindsay, kamusta ka naman? Uy, eto, maayos naman. Masaya naman. Masaya. Oo. Balita ko, yumayaman ka na ngayon unti-unti ah. Uy, hindi. Uy, Gunado pa nga tayo. Hindi kasi diba, kapag syempre nagsisimula ka, lahat naman ng gastos, palabas pa lahat eh. May kitain ka man, ilalabas mo din ulit kasi kailangan mong paikutin, pambili ng mga packaging, ganyan. Yes, pampaganda pa, di ba? Paganda pa, para may improve. Ang sulit, no? Ganyan. Siyempre, ito naman DJ Lindsay, ang maitatanong ko naman sa'yo, no? Nasaan na kape ko? Ay, oo nga pala! Akala ba, libre mo ako? Oh, talaga ba? Ikaw yung marami nagsisend sa'yo dyan. Ay, hindi. Sabi mo, libre mo ako. Di ba hinipe mo kanina yung mga pabango ko? O wala pang nag-check out hanggang ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Uy. Kala mo may check out. Di ba? Tapos kapag may nag-check out, promise. Ganito. Automatic. Eto kapag may nag-check out ngayon, ngayong mismo, ngayong 7:37, dyan sa Lindsay Momo. Hindi, lagyan mo ng kahit hanggang 7 something, 7:45. Sabi mo ganyan. Sige, 7:45 ha. Hanggang matapos tayong mag-adlib. Sige. Libre ka ba bukas ha? Hindi, ngayon din. Ngayon din. Sige. Ayan. Kapag may nag-check out. Kapag may nag-check out. Yan naman ako, nananawagan naman ako sa mga alagad dyan, sa mga kampon ni DJ Baby Toby. Sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo sumaya ang ano nyo. Gusto nyo makakain siya ngayong umaga na to. Sige na. Kung gusto nyo libre yung kape ko ngayon, please naman. Ayan ha, maging transparent ha. Wala pang pumapasok. Wala. Kaya hiningil ako dun sa ginawa kong yun. Wala Nakaloka ka. Yan, eto na nga. Ayan na, eto na. Ano sabi? May mag-check out. Meron. Okay. Habang Basta hindi lang basta kape ha. Gusto ko MX3. Oo, syempre. O yung MX3 given yan, syempre. Oo. Pero DJ Lindsay, bago ang lahat, no, bago pa tayo magbigayan ng kape dito, no, at bago may mag-check out, no, DJ Lindsay. Okay. Kinakabahan na. Natitense ako. Sige. Eto, dumako muna tayo sa ating topic ngayon. Kanina sa DJ Lindsay, may nag-send sa akin ng message. Ano yan? Na kung saan, ang sinasabi niya daw dito hindi daw basihan ang pag-post, pag-story sa social media kung gaano namin kayo kamahal. Naniniwala ka ba doon? So, partly, oo naman. Partly? Oo. Bakit? Hindi kasi, yung mga lalaki talaga may mga ganyang paniniwala paminsan-minsan. Pero kasi, you have to understand na nakaka-boost kasi ng confidence namin mga babae kapag pinopost nyo kami on social media. Parang we feel beautiful. Feeling namin nagagandahan kayo sa amin kapag talagang binoboast nyo kami out in the world. So, ganun. Ganon. Is it validation? Oo. Well, somehow, oo, ganyan. Pero hindi ba mas okay na lang yung na quality time kayo? Kaysa naman nagde-date kayo na puro dut-dut, di ba? Parang hindi na kayo nakapag-usap. Teka lang, kasi yung pagiging babad on social media habang nagde-date is a different story. Ang sinasabi natin dito ay yung pagpo-post ng jowa mo on social media. What I mean is, kapag kasi nagpo-post sa social media palagi, di ba? Parang ang mangyayari kapag kunwari nasa date kayo, di ba? So since ang gusto mo is post dito, post doon. So parang ang mangyayari doon, ang magiging date nyo lang, lagi kayo nakatutok sa cellphone nyo. Oo nga, diba? nakatungo lang kayo. So para sa akin, mas okay sa akin yung quality time, di ba? Kasi yung tipong nag-ano kayo, nag-uusap kayo palagi, di ba? At wag naman sana sigurong gawing basihan na kapag hindi namin kayo pinapost, ibig sabihin kagad ba nun, hindi namin kayo mahal or hindi naman kami proud sa inyo. Proud kami sa inyo. Talagang meron din naman talagang
yung mga tao na hindi talaga ma-post. Knowing full well na bago pa maging kayo, hindi na talaga siya nagpo-post na nagpo-post. Pag ganun, given. Hindi ka dapat mag-ginarts dyan bakit hindi ba ako pinopost? Hello, bata pa lang ako. Hindi na ako, Diba? hindi na ako ma-post. Or simula sa unang relasyon ko, ganito na ako. So, dapat siguro, awareness is the key. Yun. Dapat talagang linawin mo dun sa jowa mo na ganito ako ha. Kung mapapansin mo, hindi ako ma-post, ganyan. Gusto ko kasi, oh my gosh. Gusto ko Gusto ko kasi private yung mga ginagawa natin or personal tayo. Ganyan. I'll post yun siguro once a month, ganyan, once in a blue moon. Pero hindi ako yung tipo ng iba na, tulad ng iba na talagang every ganap, every galaw post. So, ganun dapat. Diba, malinaw. Ito, alam ko rin naman na agree ka sa akin, no? Kapag lumalabas kayo, di ba, minsan ayaw mo siyang i-document sa cellphone, di ba? Bakit? Lalong-lalo kapag iba-vlog mo. Diba? Kasi parang mas may enjoy mo yung pinupuntahan nyo kapag tinititigan mo. Talagang yung oras mo na andun lang talaga sa ginagawa nyo mismo kaysa sa magpipicture-picture pa. Okay, pwede ka magpicture. Like for example, one time or hindi naman kaya 2 times, tapos picture na, tapos okay na. Diba? Kaya nga Baby Toby, diba, humahanga kami ni Baby Tobs dun sa mga vloggers talaga. Yes. Na talagang one-man team sila tapos lahat nagagawa nila. Tama. Kasi kami talagang gusto namin mag-enjoy. Kung hahanap ng pagkakaperahan, hahanap magtatrabaho, ganyan. So hindi natin kasi kaya mag-multitask. Siguro yung iba kaya nila. Siguro man kaya naman natin mag-multitask. Kaso nga lang, ang para sa atin lang talaga, mas may enjoy natin yung gala natin. Kasi nga gumala naman tayo talaga dun para sa experience mismo natin. Hindi para, alam mo na, magtrabaho. Diba? So, tayo kasi mas gusto natin, mas na-appreciate natin yung pinupuntahan natin kapag tinititigan, kapag ine-enjoy yung mga activities, yung mga nakikita mo dyan. Kasi ako ganun ako. Mas gusto kong binubusog yung yung mata ko, yung sarili ko, kaysa sa binubusog ko yung iba. Ang selfish man pakinggan, pero syempre, parang right ko naman yun. Kasi pinaghirapan ko yung pinagbayaran ko doon, di ba? Tapos hindi ko susulitin. Uy, may nag-message dito, pero DJ Lindsay, Baby Toby, may mga nagpo-post po na magjowa na sweet pero magkaiba naman po sa totoong life. Ayun. Isa pa yun sa mga factors why may mga tao na hindi nagpo-post talaga. Kasi ayaw nila na kapag when things get worse, di ba, parang okay, magbabago na yung yung daloy ng mga post mo. Kung dati-rati, araw-araw ka nagpo-post about your jowa. Sa susunod na linggo, parang once in 1 week na lang. Ganyan. Diba? Once a week na lang siya. Kasi mararamdaman na ng mga tao na, ay, may something para kasing kaplastikan Yun yung sa akin Yun yung para sa akin Para sa akin kasi kapag pinampost mo siya, lalong-lalo pag magkaaway kayo, tapos pinampost mo pa rin siya, tapos ang sweet pa rin ng message, parang kaplastic. Di ba parang plastic naman nung ganun? Di ba isipin mo, di ba, magkaaway kayo, magkagalit kayo, di ba, tapos post mo pa rin. Tapos ang sweet-sweet mo ng post mo, ba't di mo sabihin sa akin yung kaswitan na yung ganyan? Ba't kapag kausap mo ako, kapag ganito magkaaway tayo, hindi ka ganyan magsalita, di ba? Pero sa social media, iba ka. Ang sweet-sweet mo. So iba naman din yun. So pagpapanggap naman yun. Parang, di ba, minamask mo naman yung inyong relasyon sa social media. So yun, feeling ko lang, gusto ng mga babae talaga, para i-cap lang everything, gusto ng mga babae na pinopost kami, hindi man araw-araw, hindi man minuto, pero siguro, yung decent na, tawag dito, decent na number of posting your jowa, siguro mga thrice a month. Thrice a month. Bakit? Pwede hindi nakalabisan yun. Pwede rin naman. Diba? Pero syempre, intindihin nyo rin naman yung partner nyo na kung hindi siya ma-post talaga, hindi naman talaga, hindi para sa kanya yung social media. Hindi natin ipipilit. May mga gano'n na tao Totoo. Hate ang social media. Oo. Ako, actually, nagso-social media lang naman ako para sa mga kaibigan ko, para naman meron akong kunwari, social life, di ba? Connections, diba? Link with sa them, kanila. di ba? Syempre, dito sa trabaho natin, di ba? Totoo. Kailangan updated tayo sa mga pangyayari. Totoo. Diba, sa mga pinopost natin, diba, kailangan updated tayo. So ayun, yun lang yung silbi sa akin ng social media. Actually, yun lang talaga Pero hindi ibabad yung sarili mo doon. Hindi ako masyadong nagpo-post. Picture ko nga Hindi na ako nagpo-post ngayon Minsan. Sa sa Baby Toby lang. Pero sa personal ko, hindi talaga. Bakit? Oo nga, parang hindi. Kasi para sa akin kasi, eto na yung, ako na yun Meron na akong another side of me na
post ng post. Ito na Parang yung personal vain. ko. Ito na yung personal space ko na kung saan tahimik yung buhay ko, di ba? Yun na yung para sa akin. Tamad siya. Wala siyang ginagawa. Alam mo, nasaktan ako doon sa sinin mo. Sa pinost mo kahapon. Mega react ka naman kasi doon. Nakakaloka ka. Don't be lazy, just do it. Sorry na naman. Hindi lang ikaw nag-react. Ang dami actually mga kaibigan ko nag-react na tinamaan din sila. Parang sakto-sakto eh. Alam mo yun, kahapon pinag-usapan natin yung pagiging tamad ko. Kasi as in kahapon talaga tamad na tamad talaga ako. Oo nga. Tapos pinost mo yun, sorry na naman. Oo. So, wala. Ganun talaga. Tulad ng mga jowa ninyo, baka tinatamad lang silang i-post kayo. Pero, Hindi naman sa tinatamad. Kayo naman. Hindi naman sa hintay na lang ako tinatamad. ng ibang magpo-post sa akin. Hindi naman sa Pinamasama mo na naman eh. Hindi naman sa tinatamad, DJ Lensay. Kumbaga, hindi lang talaga ma-post, diba? Hindi sa tinatamad, hindi kinakahiya ka namin. Hindi lang talaga sila ma-post kasi gusto nila yung buhay nila ay private. Okay. Ganun yun. Okay. Pero kung gustong-gusto niya ng jowa mo, hindi mo pa rin siya ipopost. Siyempre, pa-post ko na rin naman. Okay. Di tapos ang usapan. Okay, sige. Diba? Pero yun na nga mga panggano, intindihan na lang tayo, no? Adjust. Kung gusto ng jowa mo na i-post siya, i-post mo rin naman once in a month or thrice a month. Sabi nga ni DJ Lensay, di ba? Once a week. Pero syempre naman sa mga panggari naman natin dyan na mayroon silang jowa na hindi ma-post, no? Intindihin mo rin sila kasi before you, hindi na talaga sila ma-post sa buhay nila. Okay? At gusto nila yung private life para nang sa ganoon, wala masyadong mangialam. Alam mo ba ito, no? Di ba naging single na nga ako? Hindi ko yung pinagkakalat, Single Brad. ka ba ngayon? Single ako. Okay. Hindi ko yung pinagkakalat. Hindi ko yung pinagkakalat pero may nag-chat sa akin yung dati kong prof. Tinanong ako, single ka ba ngayon? Wala lang, meron lang nagsabi sa akin, kanina mo na lang, kanina mo sabi. Alam mo yun? Alam mo yung istorya na single ako, dumaloy na ng dumaloy. May pakpakang balita, sabi kahit na nga walang nila. pinagsasabihan, kahit na hindi ako nagpo-post, dumadami pa rin. Kasi nasa radyo ka. Ano ka ba? Anyway, so napapalayo na tayo, DJ Lensay. Maraming salamat sa iyong insight about this, no? Bilang ikaw, alam ko, gusto mong ma-flex yung jowa mo, no? Oo. Pag di niya ako finlex, ang ganda ko eh. So anyway, DJ Lensay, may balita na ba sa kape ko? Oo, meron nag-check out. Isa. Oy, ano ka? Yeah. Isang peraso. Sino to? Binanggit ko sino. Sige. Maraming salamat. Nanalo ka ngayon. Sure. Yes. At Maraming dahil salamat. Ako po ay tumutupad sa usapan. Bukod sa MX3 na ipagtitimpla kita mamaya, sige, dadalan pa kita ng breakfast. Gusto ko yan. Sige po. So kapag susunod na napakaganda, napaka-sexy at syempre napakagalante, DJ Lensay para sa programang Lihim ng Liham. At syempre nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang ibang kundi si DJ Baby Toby. And of course, si Baby Toby ay pwedeng yung stock sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. So for our next song, nako, saktong-sakto sa akin to. Here's Justin Bieber with Yummy. Only here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! Yeah, you got that yummy,